Pinupolitika si Vice President Sara Duterte. Yan ang patutsada ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa pagtanggal ng Kamara ng confidential funds ng BICE. Banta raw kasi sa 2028 election si VP Sara. Narito ang aking report. Akala ko ang confidential funds ay tatanggalin. Yan ang tanong ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanyang Facebook post. Kasunod niyan, kinwestiyon niya kung bakit daw merong 2.25 billion pesos ang Office of the President, 331.9 million pesos ang Senate President, habang 1.61 billion pesos naman daw ang sa House Speaker. Nag-Facebook Live pa nga si Roque kaugnay dito. Tingin daw ni Roque na kilalang kaalyado ng mga Duterte, politika ang nasa likod ng pagtanggal ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi ko lang po dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Bakit ang Speaker of the House tinanggalan sa Vice President, hindi tinanggalin sa President? Dahil magpinsan o dahil banta sa 2028 ang Vice President. Agad naman niyang binueltahan ng Senado. Mariing itinanggi ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang kumakalat sa social media na 331 million pesos na confidential funds ng Senado para sa taong ito. Anya, ang mga social media posts kaugnay rito ay sinadya para iligaw ang publiko at malisyoso umanong pinapakalat ng ilang personalidad para sirain ang reputasyon ng Senado na siyang umuusisa ngayon sa Confidential and Intelligence Fund. Sa record ng Senado ngayon 2023, ang extraordinary and miscellaneous expenses lang daw ang may line item na nagkakahalaga ng 331,942,000 pesos. Kabilang daw sa pinagamitan ng 331.9 million pesos na ito ay mga meetings, seminars, conferences at iba pang aktibidad sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Naniniwala rin daw si Senate President Big Zubiri na hindi kailangan ng Senado ng confidential funds. Matagal na raw sinasabi ng Senate President na ang confidential at intel funds ay para lang sa military, police at uniformed personnel na nagpoprotekta sa seguridad ng bansa. Pinabulaanan din ni House Appropriations Chairman Elizalde Co ang kumakalat na may 1.6 billion confidential funds ang Kamara ngayong taon. Paliwanag pa ni Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, nasa ilalim ng extraordinary expenses ang binanggit na halaga at hindi raw ito confidential funds. So magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. Yung extraordinary po ay yung katulad po halimbawa ng expenses during calamities. So that's an example of extraordinary expense. Yung pong kakaiba po. In short, that's fake news. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.